At minsan mga may tayo po dumako na po sa pinakamalagang bahagi na ating balagawain na konsente po ang pakikinig ng salita ng ating pinakamalapang Isus. Hallelujah! Na pagkain po ng ating pong spiritual at ating kaluluwa na pamumuhay sa ating pinakamalapang Isus. Hallelujah! At minsan na pa tayo tumayo bilang pag-alam po na salita ng ating pinakamalapang Isus. Hallelujah! Na din po ating bilang preacher, Richard Famolas. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, very good boy. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, tayo po'y manalangin. Huwag pa naman banal sa langit, pinakamamahal po Jesus. Maraming salamat po, man na Pinoon, na dinako mo kami sa iyong panambahang taglay namin ng kagalakan, kalakasan, ang mga pag-iingat, mga proteksyon, mga pagpapalat, biyaya, sampu ng aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa aming tao sa pusong inalay na papuring awitin, malapinoon, sa mga patutuon ng aming mga kapatiran, sa mga awitin ng mga langit, malapinoon sa pagbibigay. At higit sa lahat, malapinoon sa aming pag-aaral ng salita, malapinoon, lang isa niyo bang lingkod, kahabagan mo po ko, malapinoon, maging pagpapala, malapinoon na aming pag-aaral ng salita, pagkain ng espiritual, patawarin mo ang bawas sa amin, pagpalain mo kaming lahat, malapinoon, sa unang dalangin, pagluhod po ng aming ginagawa evangelista, Willistra Dalmeda, sa pangalan ng Jesus, lahat ng gawa ng kaaway, doubts, sa pangalan ng Jesus, kasaw, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ng Diyos, mga binamahal, ang pinakamataas na papurit, pagsamba, pagwalati sa ating pong pinakamamahal na Jesus, at pinapaabot ko rin po ang aking dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong ginagawa evangelista, Willistra Dalmeda, at kabalik at katuwang po ang lahat-lahat ng mga beloved children, at gayon din po sa mga ginintuang aral, turo po ng ating pong beloved isang pastor, Lina C. Almeida. Magandang hapon po sa lahat mga iniibig, minamahal natin mga kapatiran, sa mga baguhan, sa mga datihan, sa lahat ng ating mga panauhin, sa lahat ng mga napabilang ng mga mawit manunugtog, sa aking kapukumang gagawa, at muli ang pinakamataas na papurit, pagsamba, pagwalati sa ating pinakamamahal na Jesus. Purihin ng Diyos, mga minamahal, bago tayo magpatuloy, meron po itong birthday greetings po dito, mga minamahal. Advance happy birthday po sa ating beloved brother Orlando Ramirez, mga minamahal. Ito po ay araw po ng Martes, mga minamahal. Yan po ay December 8, mga minamahal, at December 9 naman po sa ating po beloved Carl Dominic Lagrana. Ito po ay December 9, ito po ay Wednesday. At belated happy birthday din po sa lahat mga nagdaos ng kalang karawang kahapon, mga minamahal. Beloved Sister Rosalie Garcia, mga minamahal, dyan December 5. At yun din sa ating beloved Sister Lisa Lorenzo. Dalangin natin sa unang dalangin ng ating minamahal na pastor na patuloy kayong bigyan ng maraming kaarawan at patuloy na gamitin at patuloy na pagpalain ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, at tayo po'y dadako sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya salamat po sa ating dakilang Diyos na buhay, sa lahat mo nagkaloob ng mga donation po, mga minamahal, para sa relief goods noong nakaraang linggo, mga minamahal. Talagang pinagpala ng ating mahal na Panginoon dahil doon po sa dako ng Quezon, Isabela, mga minamahal, meron po tayong kababayan, mga minamahal, na apektuhan din po, talagang kapos din sa kabuhayan, umaasa lang sila sa mga kunting maibibigay. Isa po sa ating mga bisita sa kapitbahay ng ating banal na gawain sa kailang barangay, na tumanggap po ng pagpapala, mga minamahal, at higit sa lahat tumanggap po ng spiritual na kagalingan. Amen? Bless you, praise the Lord. Grabing iyak niya, mga minamahal, dahil sa kanyang katawan, sa kanyang buhay, mga minamahal, lagi siyang umiiyak, nagsusumamo dahil ang kanyang sakit, cervical cancer. Amen. Cervical cancer, mga minamahal. Kaya nung siya po'y magpabautismo, nung nakapakinig ng patutuo, nakapakinig ng Word of God, at papuri sa mahal na Panginoon, tumutulo at umiiyak siya. Tanda ng pagpapakumbaba at pagsusumamo, paghingi ng tawad. After ng ating banal na gawain, na nagkaroon po ng shorted nating gawain, mga minamahal, tumanggap siya ng bautismo. Mula ka, Quezon, Isabela, ng Tugigaraw, nasa galakitnaan pala kami ng paglalakbay. Ang sabi natin, beloved ko, preacher na natasan doon, Brother Francis, mga minamahal, kuya, grabing iyak at grabing tuwa ng isa naming kababayan, kabarangay, dahil
sa natamo niyang kagalingan sa kanyang karamdaman cervical cancer. Kaya pagpapala, mga minamahal, yung ating mga gawain sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? But is praise the Lord. At doon naman pagdating namin sa Cagayan, mga minamahal, meron naman po tayong bisita, mga minamahal, asawa rin po ng ating kapatiran na sanlibutan, mga minamahal, dahil minumonitor po ang lugar na yon, mga minamahal. Isang pulis po, captain, mga minamahal, napakinggan yung mga patutuo at testify ng ating mga kapatiran. Hindi po sila nagdalawang isip na tanggapin. Nagpabautismo po, mga minamahal, yung ating baguhang kapatiran na loved ones ng asawa ng ating kapatid, mga minamahal, tumanggap ng bautismo. Isa pong pulis na graduate po sa PNA. Amen? But is it praise the Lord? Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Nandun po mga gabay at patnubay ng ating dakilang Diyos dahil sa panalangin at pagluhod po ng ating ginagat minamahal na pastor. Tayo po mga minamahal, magbuklat ng ating mga banal na kasulatan. Dito po tayo sa aklat, mga minamahal, ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 19, at susundin natin babasahin mamaya, Brother Daniel, medyo mahaba-haba ito. Dito sa Mateo, Kapitulo 25, 1 hanggang 13. Ito po sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 19. Ganito po pagkasabi, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Amen. Amen. Next in the words, mga minaman. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Saan ba tayo kumukuha ng lakas, mga minamahal? Hindi po sa ating edad, kabataan, kalusugan, o kalakasan, kung hindi sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya napakaliwanag sa ating binasa, mga minamahal, unang Tesalonica Kapitulo 5:19, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Kaya tayo po mga Kristiyano, tayo po mga mananampalataya, pag tayo po yung nagpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos, nagpapahalaga sa mahal na Panginoon, papahalagaan ka ng Diyos. Amen. But is praise the Lord. Papahalagaan ka ng Diyos. Dahil ikay nagsusubikap na nagtitiis, na naglilingkod, anuman ang nagaganap sa ating panahon o sa ating paligid, sa buhay ng Kristiyano, sa buhay ng mananampalataya, tayong lahat ay dumaranas mga pagsubok o mga trials, kapigatian, kawalan, kasi pag-uusig. Ngunit, pag ikay mainit na Kristiyano, yan ay iyong mapagtatagumpayan. Amen? But is praise the Lord. Kaya pag tayo po'y naglilingkod, tayo po'y nagpupuri sa Diyos, tayo po'y nananalangin sa Panginoon, iniling mo sa malapit, patuloy mo akong panghawakan, bigyan mo ako ng kasigasigan, bigyan mo ako ng kagalakan, sa iyo lang ko lagi umaasa. Yan lagi itong inaasam, mga minamahal. Higit sa lahat, ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Papasok ka, mga minamahal, sa langit na may Espiritu ng Diyos. Mahirap ka man o dukha ka man, pag ikay naglilingkod, sa Diyos, papasok ka sa langit dahil meron tayong Espiritu. Amen. Espiritu na nagbumula at nanggagaling sa Diyos. Kaya dito sa ating babasahin, mga minamahal, tayo po ay maging wise Christian. Amen? Alam natin yung mabuti, alam natin yung masama. Kung doon tayo sa mabuti, mga minamahal, pagpapalain tayo. Kung doon tayo sa magagandang gawain, sa mabuting gawain, lalo tayong gagabayan at papatnubayan ng Diyos. Kaya nga tayo pa narito sa mundong makasalanan, mga minamahal. Tayo ay nagsusumikap, nagpupumilit. Kaya nga tayo dumadalo saan po? Sa gawain ng mahal na Panginoon. Bakit po tayo nagpupuri, tayo nagsusumamo, na tayong lahat ay kaabagan, tayong lahat ay patnubayan, tayong lahat ay samahan lagi ng kanyang banal na Espiritu, ang kanyang kapangyarihan at kanyang mga anghel, na tayo po'y laging ingatan. Amen?
Pag pinahalagan mo ang paglilingkod mo, pag pinahalagan mo ang Diyos, papahalagan ka rin ng Panginoon. Pag pinabayaan mong paglilingkod, pinabayaan mong Panginoon, malulungkot po ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Basahin natin itong Mateo. Mateo 25, versikulo 1 hanggang 8 muna tayo. Brother. Dito po tayo sa aklat ng Mateo, ang kabanatay 25, ang talatay 1 hanggang 8. Kung magkagayon ay magkakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintaang lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang mga 5 matatalino, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapot ang mga matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintaang lalaki ay nangagantok silang lahat at nangakatulog. Datapot pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintaang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayoy nagsipagbangon lahat ng mga dalaga yaon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. 8. At sinabi ng mga mangmang sa mga matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Purihin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Yung langis na tinatawag dito, mga sa banal na kasulatan, sa ating Kristiyano, yung mainit na paglilingkod sa Diyos, yung mainit na paglilingkod sa Malapinoon. Ano yun? Yung Espiritu ng Malapinoon. Amen. Pero sa ating binabasa, ang sabi ng mga mangmang, bigyan mo kami ng langis para manatili ang aming liwanag. Amen. Kaya nga sabi nga dito sa isla datwat, paghating gabi ay may sumigaw, narito na ang kasintang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayoy, nagsibangon lahat ang mga dalagang yaon at pinagiging kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa mga mata, bigyan nyo kami ng inyong langis sapagkat namamatay na aming ilawan. Kaya pag tayo di po naging wise bilang isang Kristiyano, mga minamahal, sa ating paglilingkod, yung ating paglilingkod, mga minamahal, ito po ay kinalulugdan yung ating mainit na paglilingkod. Ito po ay nakakagalak sa mahal na Panginoon. Amen. Di ba minsan ang Kristiyano, gising pero tulog ang pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Minsan ang Kristiyano, hindi naman po lahat, ilan-ilan lang po, mga minamahal. Amen? Siguro sa 10, mayroon isa. Siguro sa 100, mayroon din 2, isa. Hindi po lahat. Amen? Pero minsan pinapaintulot ng Malapinoon para ang Kristiyano ay magising saan po? Sa kabutihan, sa katotohanan at doon sa himala at milagro nagaganap at nangyayari sa bawat Kristiyano, sa bawat manampalataya, kung paano siya niligtas, kung paano siya pinagpala ni Kristo. Amen. Kaya po ang Kristiyanong mainit na naglilingkod sa Panginoon, wala na pong makikitang katitisuran. Amen. Praise the Lord. Ang mainit na Kristiyano, wala na pong makikita ang katitisuran. Bakit? Sabi sa Bible, naglagay ako ng katitisuran. Amen. Ay kung mainit ka, mga minamahal, nandito lagi sa iyong banal na presensya, kahit ano nakikita mo sa kapwa mo, baliwala dahil gusto mo, lagi mong mapurihan, lagi ka nakatuon doon sa langit, sa kabutihan, ano man nagaganap sa iyong buhay. Idalangin mo iyong kapatid. Amen. Huwag mo kagad usgahan. Don't judge. Amen. Ang may tutulong natin, ipanalangin mo. Kapatid, sama ka namin sa panalangin. Ngayon kung matinig yun, matutuwa. Pero kung uusgahan mo, uusigin mo, ay hindi malugod ang Diyos.
Amen. Dahil sabi sa Bible, mga minamahal, one baptismin, isang Panginoon, isang bautismo, isang Diyos, isang Ama, at isang Espiritu. Iisa lang tayo sa paningin ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya nung sabi ng mga mangmang, bigyan mo kami ng langis dahil mamamatay na ang aming ilawan. Ngayon kung tayo'y matalino, tayo binigyan ng karunungan at kaalaman ng mahal na Panginoon, papaalagaan natin ano po yun, yung tungkulin ng Kristiyano, yung tungkulin ng mananampalataya sa paglilingkod, ano man nagaganap, ano man nangyayari. Sabi pa nga, itingin mo lang ang iyong paningin sa Panginoon. Amen. Dahil itingin mo sa palibot, itingin mo sa kalibat, likod at labas. Naalala niyo po yung sa kasulatan? Ang sabi ni Apostol Pedro, kung ikaw yan, Panginoon, ay pupunta ako at ako'y paroroon sa iyo. Sa iyong pananampalataya, lumakad ka. Si beloved Pedro, mga minamahal, si Peter, lumakad po yung sa tubig, sa ibabaw. Habang siyang lumalakad sa ibabaw ng tubig, mga minamahal, nahiwalay niya yung paningin niya sa Panginoon. Nakita niya yung lakas ng hangin, alon, karak-karak, lumubog si Pedro. Amen. Dahil naiwaglit niya yung paningin niya sa Diyos. Seconds lang yun, mga minamahal. Kaya tayo po bilang isang Kristiyano, pag pinabayaan natin yung ating paglilingkod, yung Holy Spirit, yung banal na presensya, unti-unti po yan mawawala. Aagawin ng demonyo. Amen. Dahil ang nais ng demonyo, ang nais ng Satanas, ang nais sa masamang espiritu, ibalik ka doon sa dati mong gawain. Eh kung tayo matalino, nasa kutsyon ka na, iga pa kaya doon sa lapag? Siyempre, babalik ka doon sa kutsyon dahil malambot. Hindi masakit sa likod. Eh kung higaan mo kawayan, mga minamahal, siyempre masakit yun. Amen. But praise the Lord. Kaya nga pag tayo pinagpala magtatanong ka, sister, magpa-fasting po ako. Kumusta ang higaan yan? Ay, pasensya na po. Papaglang po dito. Amen. But praise the Lord. Praise the Lord. Pero hindi nyo ba alam, pag ikay nag-fasting na may sacrifice, grabe yung pagpapala. Amen? Doon sa pastoral house, mga minamahal, sa dako ng Villaronet, yung mga nag-fasting doon, mga year 90s, mga minamahal, ano po yung higaan? Yung bangko na mahaba, mga minamahal. May doon nakapag 10 days fasting, 18 days fasting, 21 days, naka 40 days fasting. Doon lang po yung sa bangko na mahaba, mga minamahal. Banig lang po yun. Wala pong mga kutson. Amen? Pero ngayon, pinagpala na tayo. But praise the Lord. Praise the Lord. Pinagpala na tayo. Dumadaloy na yung biyaya. Talagang nakaka-receive na tayo. Pag tayo nag-ayuno, ang lambot ng ating higaan. Amen? Amen? Pag tayo may unan, talagang nalambot din, mabango. Mga minamahal doon. Pag wala kang baong unan, mga minamahal, yung baon mo na, gamit mo yun ang gagawin mong unan. Pero grabing anointing, grabing pagpapala, grabing Holy Spirit. Walang linggo, mga minamahal, sa pastoral house na meron po nakapag 10 days fasting. Walang linggo, walang buwan, meron po nakakatapos ng 21 fasting, 40 days fasting. Amen? Ordinary Christian, ang pinakamababa nilang fasting, 5 days o 10 days. Kasagsagan ng mga krusada. Kaya terrible, grabing himala, grabing pagpapala, mga minamahal. Walang ibang ginagawa kundi makipag-ugnayan, maningas na panalangin at maningas na espiritu. Kaya grabe, walang istorbo. Ang kausap lang,
Ang mahal na ang binabasa lang, ang Bible. Ngayon, mga minamahal, mabuksan, ma-open natin yung ating cellphone, pero yung Bible hindi ma-open. Amen. Hindi kayo maka-amen. But praise the Lord. Siguro ma-open lang sa bahay, sa gawain natin. Pero sa bahay, tingnan ko mo, open ko muna yung Facebook ko, yung aking cellphone. Baka marami na nag-text, mabasa muna. Pero yung pinag-aralan sa church, tinanong ka ng yung loved ones mo na hindi nakadalo. Ano ba yung pinag-aralan? Ano ba yung topic ni preacher? Ano ba ang topic ng worker? Aywan ko, ang labo ng sun, maugong. But praise the Lord. Maugong. Di ko naintindihan. Kaya yun naiwan, ay ganun ba? Siguro, talagang malakas. Hindi naging wise, mga minamahal. Sa atin bilang isang Kristiyano, tayo po ay laging inaasam natin, ano po yun? Yung banal na Espiritu. Sabi nga, huwag natin patayin ang ningas ng Espiritu. Sino pong may gawa? Sinong sasagawa nun? Tayo rin po mga manampalataya. Tayo rin po mga Kristiyano. Pinapahalaga natin yung paglilingkod. Bagamat maraming adlang, maraming gawa ng kaaway, yan ay ating idinadalangin lagi. Amen? Ituloy natin ang basa 9 hanggang 13. Pakituloy. Dito po sa 9 hanggang 13, datapot nagsisagot ang matatalino na nangagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo. Magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. 11. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. 13. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Amen. Amen. Sa ating pagkaunawa, mga minamahal, liban lang sa ating mga baguhan na kapatiran na nabautismo man nakarang buwan, itong words na to, kung intindihan natin sa Kristiyano na matagal, alam natin kung anong nilalaman ng Bible. Amen? But praise the Lord. Espiritual yun, mga minamahal. Yung mga 5 mangmang na babae at yung 5 matatalino, mga minamahal, sila ay naging wise, sila ay nagpaalaga dahil alam nila yung kanilang iintayin darating. Bagamat ating gabi na, hindi sila nagpatalo saan po? Sa antok. Amen. But praise the Lord. Naalala ko tuloy ang ating Mama Dear sa preaching natin, Beloved June Isguera. Ang sabi natin, Beloved, isang pastor, maging doon sa Marikina Sports School, maging dyan sa dako ng Amoranto, mga minamahal, at napunta tayo doon sa dako ng Cuneta Astrodome, mga minamahal. Noon nandun tayo, mga minamahal, sa Marikina, sa Amoranto, talagang madidinig mo yung palakpak at yung pagsagot ng praise the Lord. Pinapunta tayo, mga minamahal, sa Cuneta Astrodome. Sabi natin, malapis ng pastor, praise the Lord. Konti lang. Bakit? Iba nakatulog na. Dahil malamig. Amen? Amen? Yung iba naman, hindi na overnight, overtulog na. Dahil sa lamig, mga minamahal. Ibig sabihin, mga pinagpala tayo mga time na yun, na ibinigay ng Diyos yung magandang panambahan. Sabi natin, bilabis ng pastor, siguro mas maganda balik ulit tayo sa Amoranto. Dahil doon sa dako ng Cuneta Astrodome, mga minamahal, makikita mo yung mga kapatiran. May mga baong jacket, minsan may baong kumot, minsan may baong ng unan. Amen. Dahil napakaganda, Cuneta Astrodome, mga minamahal.
Kaya minsan, tayo po ay magiging wise. Dahil ang pinunta natin doon ay yung ating pagpupuri, yung ating pagsamba. May nararamdaman man tayo, meron man tayong kailangan, meron man tayong ingin. Iyan po ay merong sacrifice, merong pagtitiis, may pagsusumamo. Katulad dito sa ating binasa, anong sabi ng 5 mangmang? Bigyan mo kami ng langis dahil mauubos na. Anong sagot ng mga matatalino? Baka hindi magkasya sa amin, pumaroon ka sa tindahan, ikay bumili. Pagpunta na sa tindahan, pagbalik, dumating yung kasintahang babae. Ang sabi nung 5 babae, sumigaw. Ang sagot, hindi ko kayo nakikilala. Amen. Ibig sabihin sa atin, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, pag tayo po ay nagpaalaga, pinalagan mo ang tungkulin mo. Ang tungkulin mo bilang isang Kristiyano, diyan ka pagpapalain. Baka tayo meron kanya-kanyang kainaan, ipinagsusuma mo, Panginoon, pangawakan mo ko, maratnan mo ko, maging karapat dapat ako sa iyong muling pagbabalik. Amen? Hindi titingnan ng Diyos ang tagal ng ating paglilingkod. Hindi titingnan ng Diyos, mga minamahal, yung ating maraming nagawa. Oras na magbalik at dumating ang Diyos, mababaliwala lahat ito. Maiwan ka. Sayang, mga minamahal. Kaya napakaliwanag yung sa ating binasa. Sabi pa nga, mga minamahal, dapat sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakakilala. Hindi kayo nakikilala. Kaya sa atin, bilang isang Kristiyano, magpatuloy tayo, maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang pagbabalik ng Diyos, ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, hindi natin alam kung kailan darating. Amen? Kaya nga nakalagay dito, sabi sa 13, magpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw ni ang oras. Oh. Bakit tayo may overnight, mga minamahal? Dahil nakasaad po yan, magpuyat. Bakit po tayo nagtitiis? Hindi po para sa atin, kundi para sa Panginoon. Karamay ka sa hirap ng Diyos. Amen? But say, praise the Lord. Dahil pag ikay merong ginawa, mga minamahal, konting sakripisyo, grabing pagpapala, grabing biyaya, pabayaan mo, paglilingkod mo. Sabi sa Hebrews 31, kakilakilabot na bagay pag ikay mahulog sa buhay na kamay ng Diyos. Ano naghihintay sa iyo, mga minamahal? Yung diablo, si Satanas. Si Satanas, yung mga sanlibutan na gumagawa na hindi maganda, pinabayaan na yun. Saan po lagi nakabantay? Doon po sa mga Kristiyanong nagpapahalaga sa paglilingkod at nagpapakainit sa ating mahal na Panginoon. Tayong lahat, mga minamahal, ay pinagpala ni Kristo. Iminulat tayo sa katotohanan, tinuruan tayo ng salita ng mahal na Panginoon, ipinangaral ang merong kapangyarihan, may pagpapala ng ating beloved Paris in the Lord, itinuro sa atin ating beloved isang pastor na merong lakip na biyaya. Nung tayo sumunod, tumalima, napakinggan niyo sa patutuo kanina, nung sumunod siya sa utos, tumalima siya, anong nangyari? Pinagpala siya ng Panginoon. Amen? Sabi pa nga, pag ikay sumunod, tumalima, pagpapalain ka, pag ikay nagpakababa, itataas ka ng Diyos. Amen? Eh kung nagmataas ka, paano ka pa itataas ng Diyos? Mataas ka eh. Amen? Wala tayo magagawa kung wala ang patnubay ng Diyos. Wala tayo magagawa kung wala ang gabay ng mahal na Panginoon. Salamat sa Diyos na meron tayong mga magulang sa Panginoon. Meron tayong propeta ng Diyos na nilangisan at inirang ng mahal na Panginoon sa katauhan ng ating ginagawa evangelista Willis Almeida na ipinangaral ang salita ng Diyos sa buong tapang na walang takot at itinuro sa atin ng ating bilabis ng pastor Lila C. Almeida ang salita't ebanghelyo.
Kaya doon, hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, nung tayo tumalima, sumunod, nung tayo po'y sumunod, pinagpala ng malapit. Yan ay ating naranasan ngayon. Amen? But praise the Lord. Praise the Lord. Basahin natin, mga minamahal, dito po, sa Efeso 4:30, tayo po, mga minamahal, ay merong espiritu. Huwag nating pigatiin. Pakibasa. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 4, versikulo 30, ganito po pagkasabi, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Amen. Amen. Pakihanda yung awit 18:28. Kaya sabi nga dito, 4:30 po ng Efeso, at huwag ninyong pagitiin ang Espiritu Santo ng Diyos na kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Kaya ang Kristiyanong mainit, mga minamahal, ang Kristiyanong mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, malakas yung deciding spirit noon. Amen. Nag-glory ang kanyang muka, nagsishine, mga minamahal. Dahil makikita mo, ma-discern mo kagad yung Kristiyanong mainit na naglilingkod sa Diyos. Walang ibang naririnig ka kundi mga papuri, mga patutuo na nangyari naganap sa Kanya. Bagamat may trials, may pagsubok, hindi mo sa makitaan ng panghihina. Amen? But praise the Lord. Hindi mo siya makitaan ng panghihina. Dahil nakikita niya, pinapatutuo niya, buhay ang Diyos makapangyarihan. Bagamat meron siyang pagsubok, may trials, pero makitaan mo siya ng kainitan sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Basahin natin itong 18:28 ng awit. At ihanda natin yung 1:13 ng Efeso. Yung mga awit, Kapitulo 18, Tarata 28. Sapagat inyong papagningasin ng aking ilawan, liwanagan ng Panginoon kong Diyos ang aking kadiliman. Amen. Sabi dito, mga minamahal, 18, versikulo 28, sapagat inyong papangasin ang inyong ilawan at liwanagan ng Panginoon kong Diyos sa aking kadiliman. Kaya pag tayo po, mga minamahal, ay naglilingkod ng buong tapat sa paglilingkod, gaganapin natin ang kalooban ng utos ng Diyos. Sabi pa nga, pagliliwanagin, mga minamahal, pagagandahin ang iyong buhay. Ipagkakaloob ng Diyos ang mga kahilingan mo. Yung dati mong masalimuot na buhay, yung dating magulo, nandun ka sa gawaing makasanlibutan, nung tinanggap mo ang bautismo, tinanggap mo si Kristo, nagliwanag ang iyong buhay dahil meron ka ng Espiritu ng Diyos. Iniwanan mo ang dati mong gawain na masalimuot, maraming problema. Nung kayo nakakilala, nagbago at nagliwanag ang iyong puso't kaisipan dahil merong Espiritu na ng Diyos. Amen? Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Nandito tayo sa gawain ng Diyos. Salamat sa mahal na Panginoon na tayong lahat ay lagi nating dinanasa na laging maasam-asam ang banal na Espiritu, ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Magtanong ka, Panginoon, bakit napakalayo mo na sa akin? I-search natin kung ano ba yung ating pagkukulang. Ano ba yung ating nagawang pagkakamali? Minsan nagtatanong tayo, Panginoon, bakit napakalayo mo sa akin? Panginoon, bakit napakatagal ng iyong sagot? Pero minsan, tinitingnan pala tayo ng Panginoon. Kung pinapahalagahan mo ba ang paglilingkod, ang pagpupuri, ang pananalangin, ang pagsunod sa kalooban, ang pagtalima sa salita ng bahala. Wala pong utos ng Diyos na mabigat.
Dahil ito'y magaan, dahil meron tayong espiritu, may patnubay at merong gabay ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Huling talata, mga minamahal. 2:4 na mga gawa. Last verse yan. Kanilang Brother Boy, pakiawit ng ating awitin. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 4, ganito po pagkasabi, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangapasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu sa kanilang salitain. Amen. Amen. Oh. Sabi nito biblical, pag tayo napuspos ng banal na Espiritu, mag-speaking tongue ka, magsasalita ka mga iba-ibang wika na hindi mo yan alam, ang mahal na Panginoon ang nagbibigay sa iyo ng Espiritu. Kahit bata yan, pag nag-speaking tongue, napuspos ng Holy Spirit, mga minamahal, makikita mo, bagamat bata, damang-damay yung banal na presensya ng Diyos. Kaya nga napakaliwanag sa ating binasa, ang sabi nga dito, 2:4 ng Gawa, mga minamahal, sabi dito, silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu at nagpasimulang magsalita ng iba-ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu sa kanilang sasalitain. Kaya pag tayo nandoon sa kalooban ng Diyos, sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi tayo binigyan ng Diyos na espiritu ng katakutan, kundi espiritu ng katapangan at kausayan at karunungan. Dito naman sa ating binasa, ano yung ating makikita? Magsasalita ka ng iba-ibang wika. Dahil ikay napuspos ng Holy Spirit, ikay nakadama ng banal na presensya ng Diyos. Kaya mahirap po mawalay sa kamay ng Diyos. Mahirap mawalay sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag nating hintayin yung paalala ng mahal na Panginoon. Huwag nating hintayin yung paalala ng Diyos sa atin. Napakahirap nun mga minamahal. Ano may nagaganap, ano may nangyayari, tayo'y tumingin, tayo magpatuloy lamang sa paglilingkod. Dahil yung sakripisyo mo, yung pagtitiis mo, yung paglilingkod mo, pag pinahalagan mong malapit, papahalagan ka rin ng Diyos. Ibibigay ng Diyos ang iyong kailangan. Ipagkakaloob ng Diyos ang iyong manghihingi. Gawin mo lang. Huwag kang mangimagot, huwag kang magsawa. Ang Diyos ang magpapala sa atin. Tayo umawit, mga minamahal. Sa awiting ito, minsan nating bulay-bulayin ang kabutihan ng Diyos. Nilay-nilayin natin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Lagi sa madama ang pagmamahal niya. Kung paano sa Pinay iningatan pa. Hallelujah, hallelujah. Minsan naghahayang kalungkutan. Sa awiting ito, mga minamahal, ipaabot natin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Hindi siya masumpungan. Napakabuti ng mahal na Panginoon. At sa aking pagluwa ay naaalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi, unti-unting lumilipat. Upang magdiwang sa liwanag ng bukas. Hallelujah! Sa isang gabi sa aking pagdarasal,
Thank you, Jesus. Dama ko ang Espiritu Banal. Hallelujah! Kumbisi palbang kailan niya. Ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamong dinig sa tuwing ako'y nagkamasisiyo at nasa kamay naroon ako. Batid mo ba ika'y iniibig ko at kailan ba'y di lumalayo sa'yo? Lahat ay iyan sa aking paligid at aking narinig ay yung bawat dalangin. Hallelujah! Sa isang gabi sa pagdarasal, nadama ko ang Espiritu Banal. Kumisip para bang kailan niya. Ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamong dinig sa tuwing ako'y nagkamasisiyo. At nasa kamay naroon ako. Batid mo bang ika'y iniibig ko at kailan ba'y di lumalayo sa'yo? Lahat ay iyan sa aking paningin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. Thank you, Jesus! Sa isang Ang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritu Banal. Kumisip para bang kailan niya. Ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamong dinig sa tuwing ako'y nagkamasisiyo. At nasa kamay naroon ako. Batid mo ba ika'y iniibig ko at kailan ba'y di lumalayo sa'yo? Lahat ay iyan sa aking paningin na aking narinig ay iyong bawat dalangin. praise the Lord. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Ang ating mga dahing, ating mga panalangin, ito'y nakakaabot sa mahal na Panginoon. Sa ating pong mga panauwi, sa ating bisita, pinagpala kayo ng mahal na Panginoon. Hindi discuss ang iyong pagtungo, kundi grasya. Ang iyong napakinggan, mga patutuo, mga papuri sa mahal na Panginoon. Meron pong 4 na reglamento. Ang una po'y pananampalataya. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakinig ng salita ng Diyos. Roma 10:17. Ang pakinig ng salita ng Diyos. Pangalawa po, ang pagsisisi sa lahat na tinagawang makasalanan. Walang matuwid kay isa, lahat ay nagkasala. Pag tayo humingi ng tawad sa Diyos, tao sa puso, taimtim. Nakaunat ang kamay ng Diyos, nakabuka, upang tayo po'y patawarin, tanggapin. Pag tayo po nangungumpisan sa tao, marupok ang tao, mahina, nagkakasala. Ngunit ang Diyos, mayaman sa pag-ibig, punong-puno siya ng pagmamahal sa lahat ng kayong mga anak at nais maglingkod at magbalik loob. Ang pangatlo, ang bautismo sa tubig. Ang bautismo sa tubig, pag kayo po'y nagpabautismo, mapatawad kayo ng mahal na Panginoon. Ang bautismo, hindi po pagpamembro. Relasyon natin
sa ating mahal na Panginoon. Ang pang-apat, ang bautismo sa Espiritu Santo. Ngayon kung handa po kayong pabautismo, pwede po kayong mag-take ng Holy Supper, makihalubilo, makisalo sa misa sa gawa mamaya sa paggunita at pag-alaala sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Sa maikling panalangin, itaas niyo po ang iyong mga kamay, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon tagapagligtas, ari ng ating buhay. Sa maikling panalangin, mahal na Panginoon, maraming salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na kinapakinggan sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking puso't kaisipan. Ugasan niyo po ko na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo na aking tinanggap na tagapagligtas sa pangalan ng Isus, sa pangalan ng Isus. Amen and amen. Kami pong manalangin para sa inyo. O dakilang Diyos ang mabanal sa langit, narito po ang iyong mga anak na nagbalik loob, na tao sa puso kong tinanggap, handa kang paglingkuran. Dalangin po namin, isulat mo po ang kalapangal sa katang buhay. Pagpalain mong tumanggap, malapit sa unang dalangin ng aming beloved Praise the Lord. Sa pangalan ng Isus, amen and amen. God bless you po. Pwede na po kayo makabalik sa iyong kinaupuan. At tayo po'y dadako po sa ating Holy Supper. Sa ating po mga tumanggap, na isip pong tumanggap ng formal ng bautismo, kayo nakapag-desisyon, nakapag-decide, pwede po kayong makisalo at makihalubilo sa ating isasagawa ng ating paggunita sa kabutihan na ginawa ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang mahal na Panginoon, bumaba dito sa lupa, mga minamahal na katawang tao, nagpasa ng krus, mga minamahal, kaya ang pag-ibig sa atin, mga minamahal, tinubos tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang ating paggunita na pag-alaala sa kabutihan na ginawa ni Kristo sa atin. Kaya pakasiyasatin natin yung ating puso at kaisipan, mga minamahal. Kung meron ka mang sama ng loob, inanakit sa iyong kapwa, sa iyong mahal mo sa buwis, kapwa mo Kristiyano, pag hindi kang magpatawad at magpakumbaba, magpaliban ka muna na mag-take ng Holy Supper dahil kung hindi ka pahanda, yan ay nakikita ng Diyos. Huwag mong dayain at papakita mo lang na kayo nag-take, pero naman ang puso mo, nandun yung isip mo. Ang Diyos po ang nakakakita sa atin. Habang tayo umaawit, mga minamahal, awitin po natin, i-search natin yung ating puso't kaisipan. Panginoon, ako'y nagkamali, ako'y nagkasala sa iyo. Maging karapat dapat akong mag-take ng Holy Supper, maging kaaya-aya at kalugod-lugod. Sabi pa nga sa Bible, unang Korinto, mga minamahal, 11, versikulo 28, ang sabi dito, sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang sabi dito, datupuan siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at kumain ng tinapay at uminom ng saro. Kaya siya sa atin muna natin yung ating puso. I-search natin, Panginoon, ako'y nagkamali, ako'y nakalabag, ako'y nagkasala sa iyo. Ang Diyos lamang nakakabatid. Makapagtago tayo sa tao, sa Panginoon. Hindi tayo makakapagkubli, makapagtago. Hayag tayo, nakikita tayo ng Diyos. Tayo umawit, mga minaman, habang tayo po ay humihingi ng gabay at kapatawaran sa Diyos. I-search natin yung ating mga pagkukulang. Panginoon, ako'y nagkamali sa iyo. Ako'y nakalabag. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way
Cleanse me from every sin and set me free. Search me, oh God, and know my heart today. Hallelujah! Hallelujah! Try me, oh Savior. Know my thoughts, I pray. See if there be some wicked ways in me. Cleanse me from every sin and set me free. Praise the Lord. Purihin ang Diyos na kami naman. Nakikita ng Diyos ang ating mga puso't kaisipan. Alam ng Diyos na tayo nagkulang ng kamali. Ngunit ang Panginoon mapagpatawad. Ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig pag-unawa sa atin. Narito tayo mga minamahal at mamulay-mulay. Umaalala sa kabutihan na ginawa ng Diyos. Inaon tayo sa lusak na kasalanan. Tinubos tayo ng Diyos, mga minamahal. Dapat tayo magpasalamat pag-alala sa kabutihan ng Diyos. Tayo po'y manalangin sa ating dakilang Diyos. Upang palamambanalan sa langit, pinakamamahal na Jesus. Narito kaming lahat, Panginoon, simula sa pinakamaliit na bata na marunong na magsisi, sama-sama kaming dumudulog ng papakumama. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat na kami nagawang pagkukulang. Maging karapat dapat kami mag-take ng Holy Supper, Panginoon. Patuloy mo kami kabagan, patubayan. Patuloy mo kami samahan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ihanda natin ang tinapay. Ang sabi dito sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 24, at nang siya'y magpasalamat at kanyang pinaputol-putol, at sinabi ito, ang aking katawan na pinaputol-putol dahil sa inyo, gawin ito sa pag-alaala sa akin. Kanin natin ang tinapay. Handa natin ang katas ng ubas, ang grapes. Ang sabi dito sa unang Korinto 11:25, at gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos makahapon na sinabi, ang sarong ito siya ay bagong tipan ng aking dugo. Gawin ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin ang katas ng ubas.
Hallelujah. 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 Ang tinapay ng buhay, kanin mo Magbahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo mag-iisa. yan ang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan na naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo magkibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo mag-iisa. Yan ang dugong dumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugong ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Nakatawan ang binayuban, ako'y kasama yang namatay. Yan ang tugong tikim na pangiyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Purihin ng Diyos, mga minamahal. Tayo po'y tuloy-tuloy sa ating masiling, mga minamahal. Ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating ulo. Ang kaliwang kamay sa may parting may karamdaman. Isipin po natin na tayo po mga minilayas ng ating mahal na pastor, nakaulat ang kamay ng Diyos upang ibigay, ipagkaloob lahat ng mga kahilingan. Bagong lahat, sama-sama tayo manalangin, magsumamo sa mahal na Pinoon. O nagilang Diyos, amang banal sa langit, pinakamamahal na Jesus, narito kaming lahat, sama-sama kaming dumudulog, nagpapakumbabang, humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawa, mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa iyo. Ipagkaloob mong lahat ng aming mga kahilingan, kagalingan, mga karamdaman ng aming minamahal kapatiran, simula sa pinakamaliit na bata sa mga baguhan datian, at patuloy mong ingatan ang kalang mga mahal nila sa buhay sa ibayong dagat, mahal na Pinoon. Proteksyonan mo sila, iligtas mo sila sa lahat ng uri ng kapamakan. Ipagkaloob mo po, mahal na mga pagpapala, mahal na Pinoon, sa iyong mga nagtapat na nagbibigay na nagkakaloob sa iyo. Magyang kalang hanap buhay, ang kalang trabaho, ang kalang negosyo, sa kalang may nintay ng mga pagpapala, sa kalang nintay ng mga biyaya, i-release mo sa lalong madaling panahon, mahal na Pinoon. At higit sa langat, maratnan mo kami init na naglilingkod sa iyo, gumaganap sa iyong kalooban. Kaabagan mo rin po ang aming minamahal mga kapatiran, mahal na Pinoon. Maratnan mo kami init na naglilingkod sa iyo, mahal na Pinoon. Sa unang dalangin ang aming ginangalibang lista, sama-sama naming sinasaway lahat ng uri na makaramdam
karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, asthma, kidney trouble, sakit sa puso, rayuma, high blood, mga palalamig, panlupaypay, gawa ng kaaway, kahinaan, kahirapan, mga trials, sa pangalan ng Jesus, cast out, cast out, be healed, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Purihin ng Diyos, mga minamahal. Sama-sama tayong lumukso at sumigaw po ng 3 beses ng hallelujah, praise the Lord. Huwag po tayong magbiro, mga minamahal, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ng Diyos, mga minamahal. Kalbisyo po, tayo po'y dumako po sa ating announcement bago ang lahat, mga minamahal, sa ating pong special offering. Yan po'y karagdagan nating gastusin sa ating mga kapatiran na panggasolina, mga minapagsundo, dahil po pag-maintenance po, mga minamahal. Sino pong gagamitin, kundi tayo rin po mga pinagpala na mga anak at mananampalataya. At tayo po'y manalangin. Binibigay ko pagkakataon sa ating beloved brother Noel Samson. Siya pong manalangin sa ating special offering. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, beloved preacher. Tayo po'y manalangin sa special offering. Takilang Diyos, makapangyarihan sa lahat mga Pinoon. Narito ko yung mga Pinoon sa special offering mga Pinoon. Pagpalibas-pasan, nagbagay sa pungto namin minamahal na kapatiran. Ibalik mo sila, balik mo sila ng mga maraming bisyo papala mga Pinoon. At sa di ba kapagbigay dahil sa kulaan mga Pinoon, dalangin namin, pagpili sila mga Pinoon, bigyan sila mga magandang trabaho, pagkitan man, upang sunod na gawain sila makapagbigay sila yun, upang sila pagpalain mga Pinoon. Pagpali sila mga Pinoon sa pinansyal material at higit sa papapalang spiritual, sa unang dalangin at paglood namin ginagalang ng mga pastor. Ito ang samot dalangin sa matamis at makapangyarihan. Para ni Jesus, Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamahal na po Jesus. Sa ating mga announcement, mga minamahal, dito po sa ating church anniversary, mga minamahal, December 20 po mga minamahal. Sa ating gawain dito, mga minamahal, tayo po ay nag-invite po sa ating mga minamahal at mga kababayan. Magdala po kayo ng mga kaluluwa, mga bisita, mga minamahal. Sabi sa Bible,